Magandang gabi po sa ating pong lahat. Sa mga nanonood po nandito po sa church. At pinagpalang gabi po. At nandito po tayo ngayon para minsan pa po bigyan po ng papuri ang ating Panginoon. Kaya po tayo po tumayo. At tayo po palakpakan po natin ang Panginoon. Ilang po.
Sa pagdakila, sa pagtapat, sabi po sa Bible, lahat po ng kanyang nilikha ay magpupuri sa Kanya. Lahat po ng mga labi natin, Panginoon, magsasabi na siya ay Diyos. Lahat po ng mga nilikha po ay luluhod, Panginoon, luluhod sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha ng langit at ng lupa. Amen? Sige po. At ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, umpisahan po natin yung ating pagpupuri, pagsamba ng meron pong ngiti. Kaya kung may katabi kayo, kahit na walang ngiti lang po, wag naman pong tawa, baka pagkamalang po nila kayo. Amen? Sige po. We worship you, Lord. Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not live our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. Take you, Holy Spirit, we turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure heart. Let us not leave our souls to another. And God, oh God, let us be a generation that sees who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Jesus, we praise you, Lord. We worship you, Lord. We exalt your name. Give us pure hearts.
us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us, Jesus, give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Sabihin natin, we cry holy sapagkat ang Diyos ay banal, tayong maging banal. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. For the last time, we cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Siya'y banal, siya'y tapat, siya'y makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na nilikha ng langit at ng lupa. Siya ang Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen, amen. Hallelujah, let's praise God. Pag-awit sa ating kalagitnaan. Give us clean hands, give us pure heart. Mapagpalang hapon po, mapagpalang gabi po sa bawat isa at sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong lingguhang prayer meeting o online prayer meeting. Patuloy po kayong samahan ng ating Panginoon, maging sa mga kapatid po natin na naririto sa ating pong bahay-sambahan kung saan po ginagawa ang ating prayer meeting. Dito po sa isang room sa baba ng sanctuary. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi pong ito ay ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos sa Matthew 23 verse 1 to 29. Pero bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Dakilalan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat.
sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa gabi kong ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay at idinako mo po kami ng payapa at ligtas, Panginoon, sa lugar na ito. Sa oras ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, ikaw lamang po ang siyang may taas, mapapurihan, madakila, Panginoon, at wala ninuman, Panginoong Diyos. Ilagay mo po ako sa pinakamababang lugar at ako po ay nagpapakumbaba. Wala po akong magagawa, Panginoon, sa iyong harapan kung wala ka sa aking buhay, dakilang Diyos. Gabayan mo po kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Tunghayan po natin ang Mateo 23 o Kabanata 23, Kapitulo 1 hanggang 29. Sabi po dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Verse 3, kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Verse 6, ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang pinabati sila ng sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag ng guro sapagkat iisa ang inyong guro at ang kanyang lahat at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Verse 13, ang kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Verse 15, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugan ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Verse 16, kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin ninyo sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto
o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa ng saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. Verse 22, at kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit dilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Verse 27, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansan. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. And lastly, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Mateo, si Jesus po ay pinapakilala po bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mangaral tungkol sa kaharian ng langit. Dito rin po ay pinapaniwalaang sinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa mga Hudyo upang sila ay sumampalataya kay Kristo, ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Pinamagatan ko po itong aking ibabahagi ay isang babala laban sa pagkukunwari. Nabanggit po kanina na kinasuskulaman po ng Diyos ang mapagpaimbabaw. Sabi po sa Mateo 23, versikulo 3, sabi niya kanina sa ating binasa, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Tunay pong galit ang Diyos. Galit po ang Diyos sa mga mapagpaimbabaw. Ano po? Those who do not walk their talk
or who misled others about religion and spirituality. Hindi po ito ang batas ng leadership sapagkat ang sinusunod ng tagasunod ay kung ano ang nakikitang ginagawa ng kanilang leader. Ano ang dahilan ng galit ng Diyos sa mga leader ng relihiyong noong unang panahon? Ano po ang naging dahilan? Marahil ang kanilang paghadlang sa mga tao upang sila ay makapasok sa kaharian ng langit. Kanina po ay binasa rin sa Mateo 23:13-14. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpakunwari, hinahadangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagpakunwari, iniubos ninyo ang kabuhayan ng biyuda at ang dinadahilan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Ito po ay isang lubhang napapanahong babala. Kailangang maging maingat ang mga tao sa mga spiritual leaders na kanilang sinusunod. Sapagkat kung walang kaligtasan ng mga ito, sila man po ay bilang mga tagasunod ay pwedeng mapahamak. Ano po? Huwag po natin kalimutan ang babala ng Panginoong Hesus tungkol sa mga bulaang propeta sa Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong hubat sila. Sa panahon po natin ngayon, ang mga bulaang propeta ay maaring tao, samahan, institusyon, o fellowship na nagdadala ng katuruan tungkol lamang sa kasaganaan at pagtatagumpay. O yung sinasabi nilang prosperity gospel. Dahil sa makabagong teknolohiya sa ating kapanahunan, higit na maraming kaparaanan upang humikayat sa tao sa maling paniniwala. Ang kasinungalingan po ay mahusay mag-anyong katotohanan. Kung kaya't kailangan nating ang pagkasi ng banal na Espiritu upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan sa pamagitan po ng pagtuturo sa atin ng katotohanan. Kinasusuklaman po ng Diyos ang bulaang tagapagturo ng kautusan. Kinasusuklaman din ng Diyos ang pagkumberte sa mga taong upang maging mapagpaimbabaw. Dito po sa Mateo 23:15 ay muling sinabi, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Yan po sabi ng Mateo 23:15. Kaya't lalong may dahilan po para siya ay parusahan sa impyerno. No? Unless na ang taong ito ay magbago o makonvert na muli na tunay na mananampalataya. No? Ang mga naakit po sa Pharisaism ay naakit sa sektang ito at hindi sa Diyos mismo. Ang diin ay
sa pagsunod sa kalit-liitang batas. Kung kaya't tayo po ay nalalayo ang pansin sa pag-ibig sa Diyos. Ito'y naging sekta ng gawa sa halip na pananampalataya ng biyaya. Tandaan po natin, ang Kristyanismo ay hindi basta relihiyon lamang. Ito po'y isang way of life na nakasalig sa katuruan at halimbawa ni Jesucristo. Hindi po ito relihiyon ng mga ritual at tradisyon, kundi relihiyon ng tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Bagamat hindi laban si Jesus sa mga kautusan, ang totoo po ay nais na itong tuparin ng mga tao. Ngunit ang pagsunod sa mga ito ng literal at walang paghahalaga sa kapwa ay walang halaga sa paningin ng Diyos. Ito ang kanyang mariing nilalabanan, no, ng ating Panginoon Jesus. Kaya huwag po tayong basta maakit sa anumang samahan. Kung masipag sa pagmimisyon at maaring ipangalandakan na sila ay marami at international pa mo, sinasabi nila, no? Ang bilang ay hindi garantiya na authenticity. Kung ang tinuturo po nitong doktrinang tungkol sa Panginoon ay hindi nakasalig sa Biblia. Maaari po kasamang mapapahamak ang kanilang maaakit. Kung ang nangaakit ay nagbabalat kayo, no? Hubog sila ng mga tagasunod na mas higit pa ang pagkukunwari kaysa sa kanila. Kinasuskulaman po ng Diyos ang bulag na taga-akay. Dito po sa Mateo 23:16, kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Tunay po na kinasusuklaman ng Diyos ang paghikayat sa mga tagasunod na sundin ang tradisyon ng tao sa halip na salita ng Diyos. Sinabi rin po ng Mateo 23:16-17, muli ay binanggit niya, kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Bagamat mahalaga po ang tradisyon at kaugalian sa kasaysayan ng iglesia, kailanman po ay hindi maaaring pumalit ang mga ito sa salita ng Diyos. Ano po? Anumang tradisyong salungat sa katuruan at halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat na tutulan at huwag tanggapin. May kasabihan pong ang golden rule di umano ay ito: he who has the gold rules, kailanman hindi ito dapat mangyari sa iglesia o simbahan. Ang atas ng ating Panginoong Jesucristo ang tanging nararapat sundin sa loob ng iglesia. Amen po ba yun? Amen. Mayroon ding sinasabi na kung nais mong yumaman, magtayo ka ng iglesia. Totoo po ba yun? Ang iglesia ay maaari rin pong magamit para isulong ang personal na agenda ng mga leader nito. Marami pong nahuhulog sa ganyan. Kung kaya't lubhang kailangan ang discernment ng mga tagasunod. Marami pong ang napapahamak sa inaakalang authentic Christian church.
Ngunit nang lumaon ay nabulgar na ito pala ay isang kulto. Ano po? Kaya tayo po ay maging matalino sa pagtanggap sa mga katuruan na maaring ang dalay, kasinungalingan at pagbabalat kayo. Kinasusuklaman po ng Diyos ang kawalan ng katarungan, ng pagkahabag at katapatan. Binanggit din po dito sa Mateo 23:23, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 1/10 bahagi ng maliit o maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. Ano po? Kinasusuklaman din ng Diyos ang pagiging mabusisi sa maliliit na detalye ng kautusan. Ngunit pagwawalang bahala naman sa higit na mahalaga, kagaya po ng katarungan, pagkahabag at katapatan. Wika po sa kabuuan ng Mateo 23:23, huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ang pagbibigay ng 1/10 bahagi ng ani o ng ating mga tinatangkilik. Minamahalaga po ni Jesus ang pagsunod ng mga religious and ceremonial laws, katulad po ng pag-ika po. Mahalaga po yan, no? Ngunit hindi ito excuse upang ipagwalang bahala ang mas mahalagang moral laws, tulad po ng turo tungkol sa katarungan, pagkahabag at katapatan. Maaari ang mabusisi nating pagsunod sa mga batas simbahan tulad ng pag-ika po ay gamitin nating pag-blackmail upang i-demand ang pagpapala ng Diyos. No? Marahil ay may nangyayari na pong ganyan. O upang maging tamad tayo sa pagsunod sa mga turo tungkol sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Halimbawa, maaaring religiously ay nagbibigay tayo ng tithes ng ating kinikita, ngunit wala tayong ibinibigay na 1 sentimo o ginugugol na 1 man lamang oras para sa kawanggawa. Ito rin ang problema ng brand ng Christianity sa Pilipinas. Marami po ang nag-aakalang matapos na tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kumpleto na ang pagkakristyano niya. May conversion, ngunit walang immersion sa mga isyu ng lipunan. We may be guilty of the same offense. Hindi mahuhugasan ang ating pagiging religyoso ang maruming puso at motibo at kawalang malasakit sa kapwa. Kinasusuklaman po ng Diyos ang kasakiman at pagiging makasarili. Muli po nating basahin sa Mateo 23:25. Binanggit niya muli, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Kinasusuklaman din ng Diyos ang pagpapakitang tao ng pagiging malinis.
ngunit sa loob ay naroon ang kabulukan. Wika po sa Mateo 23:25 hanggang 26, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nililinis niyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito." May mga taong ang kabutihan po ay ang pang-press release lamang, no? Pang-impress lang. Ngunit sa lahat, sa katapatan. Saksi tayo sa gawain ito, no? Lalo na ng mga traditional politician, na ang lahat ng ginagawang kabutihan ay in aid of re-election. Sa ngayon, maaaring marami sa ating mga opisyal ng pamahalaan ay sangkot po sa malawakang katiwalian at kasinungalingan. Hindi sila magkasya sa maliit na pangungurakot at pagnanakaw. Involved din po sila sa bribery, sa smuggling, immorality, at connivance, at iba pa, maraming klase, no? Kayang-kaya nilang paglaruan ang batas at lokohin ang mga mamamayan. Maaari rin pong mangyari ang ganitong hypocrisy sa mga religious leaders. Akala mo yung mga banal, iyon pala ay gumagawa rin ng lihim ng kasalanan. Sa ating bang workplace ay ginagawa natin ang ating mga tungkulin ng may katapatan at kalinisan? Tapat ba tayo sa ating mga boss? Hindi ba tayo nag-aaksaya ng oras o resources ng kumpanya? Maayos ba ang pagkikipag-deal natin sa ating mga kasama? Tapat ba tayo sa miyembro ng ating pamilya, sa ating kaibigan? Wala ba tayong pinagmamalibisang mga kasambahay o kapitbahay? Ang kalinisan at kabanalan ay hindi po for public consumption. This is between us and God. Wala po tayong anumang maililihim sa ating Diyos. Kinasusuklaman din po ng ating Diyos ang pagkukunwaring espiritual. Iyon pala'y karnal. Inilalahad sa kabuuan ng Mateo po, 23 o hanggang 27, o versikulo 27 hanggang 28, muli niyang binanggit, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok, puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." May mga taong mahusay po magtago ng tunay na pagkatao. Akala mo'y santo, iyon pala'y santo-santito. Akala mo'y tahimik, iyon pala'y chismoso. Akala mo'y mapagbigay, iyon pala'y mapanlamang. Galit po ang ating Diyos sa mga ganitong tao. Ang kasalanan ay hindi laging mukhang pangit at mapanloko. Madalas nga po ay nasaan yung tupang mabait. O yung mabait na mabait. At parang hindi makapananakit. No? Iyon pala'y lobong handa tayong silain. May kasalanan ding paunti-unti ang dating upang hindi mahalata.
mga bisyong sumisira ng katawan na hindi maiwas-iwasan na ang dulo ay karamdaman. Iyong tuksong nagpapanggap na maamo at inosente, iyon pala'y parang anay na sumisira ng relasyon sa kapwa. Kailangan nating maging maingat. Ang demonyo po ay maaaring magmukhang anghel at bumigkas pa ng Biblia. Nang tuksin po ng demonyo ang ating Panginoong Hesus sa ilang, dinaan niya ang pagtukso sa pamagitan ng pagbibigkas ng salita ng Diyos. Madalas, ang kasalanan ay parang harmless. May mga gawaing tila okay naman, no? Ngunit hindi natin alam ay magbubulig pala sa atin sa kapamakan. Kaya magpakaingat po tayo. Huwag nating hayaang maka-first base man lamang ang kasalanan sa ating buhay. At pinakahuli ko po, kinasusuklaman po ng Diyos ang pagkukunwari sa nakaraan. Sabi po ng Mateo 23, versikulo 29, muli niyang binanggit, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Pagkukunwaring natuto sa nakaraan ng kasaysayan, ngunit hindi pinatutunayan ng kasalukuyang gawa at ugali. Winika din po ng Mateo 23, versikulo 29 hanggang 31, muli na naman niyang binanggit, ang kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyo kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Dito po ay hindi natuto ang mga Israelita sa karanasan ng kanilang kahapon. Inulit nila ang pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Ipinapatay nila ang isinugong mga propeta, mga matatalinong tao, at mga tagapagturo. Ang iba'y ipinako sa krus, hinagupit at inusig. Paulit-ulit silang nagduklok ng mga haring walang pananampalataya sa Diyos. Paulit-ulit silang nagtayo ng mga dambana para kay Baal at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang totoo po, wala rin tayong iniwan o pinagkaiba sa mga Israelita. Bilang bansa, tila hindi rin tayo natututo sa aral ng kahapon. Kung kaya't paulit-ulit po ang ating pagkakamali. Yung pong mga leader na ating itinapon noon, muli nating iniluluklok sa kapangyarihan. Tila napakadali po nating lumimot. Wika nga po those who do not remember the past are doomed to repeat it. Sa personal nating buhay, paulit-ulit tayong lumalapit at pagkatapos ay lumalayo sa ating Diyos. Nangangako at sumisira sa mga pangako. Nagkukunwaring naglilingkod, iyon pala'y may personal na interes sa ginagawang
paglilingkod. At dito na po ako magtatapos. Tunay po na galit ang ating Panginoon sa mga pagkukunwari o pakitang tao. Kailangan mag-ingat po tayo sa mabigat na kasalanan ito dahil galit ang Panginoon sa mga pakitang tao lang. Yes, mahabagin po ang ating Panginoon. Iniibig na po tayo. God hates liars. Turn off po ang mga tao sa mga Kristiyanong parang artista lamang. Pero mas concerned tayo dito, no? Dahil turn off po din tayo, din dito ang ating Panginoon mismo. Kaya nga po, 7 beses na binanggit, no? Sa teksto natin kanina, ang kahabag-habag or woe to you. Sa verse 13, 15, 16, 23, 25, 27, 29. Sa ang Biblia po at NBB, ang salin po ay kahabag-habag. Sa ASD naman po ay nakakaawa. Pero ang expression po dito ay hindi pagkakaawa, kundi expression ng judgment o displeasure. Hindi nagugustuhan ng ating Panginoon ang nakikita niya sa mga Pariseo. Yes, there is an element of mercy and compassion because it is a warning of judgment. Pero po ang emphasize nito ay ang pagbibigay ng babala sa sasapitin nilang hindi maganda. Sa halip na kabilang sa mga mapalad, ang mga taong magpapatuloy sa ganitong klaseng buhay ay kalunos-lunos ang sasapitin kalagayan. Ginamit ito ni Jesus para ipahayag ang judgment ng Panginoong Diyos. Ang implikasyon po ng verse 13 at verse 15 ay hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos at sila ay may tuturing mga anak ng impyerno. Sa verse 33 naman ay hindi nyo matatakasan ang kaparusahan sa impyerno. Kinasusuklaman po ng Diyos ang pagkukunwari, ang pagbabalat kayo. Ayaw po ng Diyos ang pagpapaimbabaw. Ayaw ng Diyos ang mga katuruan ng mga bulaang propeta. Ayaw ng Diyos ang kawalan ng katarungan, ng pagkahabag at katapatan. Kinasusuklaman din ng Diyos ang kasakiman at pagiging makasarili. Pagkukunwaring espiritual, iyon pala'y karnal. At ayaw din ng Diyos ang pagkukunwari sa nakaraan na tayo po ay dapat may tapang na harapin ang kasalukuyan panahon na ang ating pamantayan dapat ay ang salita ng Diyos. Patuloy lang po tayo na maging mapagpakumbaba sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, kung kailan po tayo ay nagpapakababa, doon naman tayo ay tinataas ng Diyos. Sabi po ng Lucas 14:11, sapagkat ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita na aming pong pagbulay-bulayan. Na minsan pa, Panginoon, naging babala sa aming Panginoon. Maging sa mga nakapakikinig at nakapanood ng live stream na ito. Maging warning, Panginoon, ang aming pong napagbulay-bulayan sa salita mo. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito na kami po ay patuloy na sumunod lamang ng nararapat
sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa iyong mga tuntunin, O Diyos, upang kami po ay manatiling tapat at naglilingkod ng may pananampalataya at kapangyarihan mo, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga paalalang ito. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po.